Nabanggit pala noon ni Mark Andre Marcos sa kanyang nobya ang planong pagsali sa fraternity. Pero noong pa may tumutol na raw ang kasintahan, ang pamilya ni Andre naiyak naman nang makita ang paghihirap nito bago siya mag-isang pumanaw. Nakatutok si John Consulta live at exclusive mula sa Ramos sa Tarlac. John? Mel, pilit nga nagpapakatatag ang pamilya Marcos sa gitna ng kanilang matinding pagdadalamhati. Pero kanina, hindi nila napigilang maging emosyonal nang makita ang ilan sa mga litrato ni Mark Andre bago ito bawian ng buhay sa ospital matapos dumaan sa parahas na proseso ng hazing. Tuluyang naging emosyonal ang mga kaanak ni Mark Andre nang makita ang mga litrato nito habang nasa ospital noong Lunes. Napakasakit daw sa kanila nang sinapit ni Andre na halatang nasaktan at naghirap daw bago mamatay. Hintay niyo kami dyan. Hinihintay niyo kami dyan. Anak ko. Pumayag ang pamilya Marcos na ipagamit sa GMA News ang mga litrato sa pagnanais nilang magkaroon ng tunay na hustisya para kay Andre at mawakasan ang kultura ng karahasan sa mga grupong kung tawagin pa naman ay kapatiran. Mas importante po yung mga susunod na mga araw na magkakasama-sama po tayo na i-pursue ang ating mga intentions na ma-stop ang hazing. Sa medical legal report na sinagawa sa katawan ni Andre, lumalabas na nagtamo ang binata ng hematoma sa iba't ibang parte ng katawan. Sumobra raw ang bugbog na sinapit ito, kaya nagresulta sa organ failure. The cause of death, extensive traumatic injuries of upper and lower extremities. Merong nakita mga reddish fluids sa kanyang mga stomach, meaning to say talagang nagkaroon ng more or less talagang internal injuries. Naging emotional naman ang paghaharap ng pamilya ni Andre at ang kanyang girlfriend na si Dang, di niya tunay na pangalan, sa unang pagkakataon. Aminado si Dang na noon pa man ay nabanggit na ni Andre ang planong pagpasok sa isang fraternity sa paniwalang makakatulong ito sa kanyang pangarap na maging abogado balang araw. Pero mahigpit daw na tumutol ang nobya sa plano ni Andre sa pangambang matulad siya kay Marvin Reglos. Ang sabi ko naman po sa kanya, pag sumama ka dyan, makikipag-break ako sa'yo. Hindi naman dahil na hindi kita gusto kasi ganun. Ayoko lang kasing matulad ka yung nangyari sa San Beda rin, yung taga Isabelang namatay. Linggo ng gabi, nang huli raw makatext si Dang si Andre na nagsabing may ginagawa lang silang isang proyekto kasamang ilang kamag-aral. Pero tuluyan din na raw nakapag-text Lunes ng umaga ang freshman law student. Kaya yung makikita ko siya, walang buhay, tapos nakahiga sa kabaon. Parang ang sakit-sakit po nun. Maaga pa lang ay umikot na ang ilang kaanak at kaibigan ni Mark Andre Marcos dito sa Ramos, Tarlac. Bit-bit ang mga tarpaulin na inimprenta ng ilang kaibigan. Nakalagay sa tarpaulin ang litrato ni Andre at ang mensahe ng mga nagmamahal kay Andre na paghingi ng hustisya sa pagkamatay ng binata. Mula sa poste, mga bahay, government office, simbahan, pati ilang pumapasadang tricycle, lahat nagpakabit ng tarpaulins ni Andre. Pagpapakita raw ito ng kanilang pagduluksa at pagkondena sa pagkamatay sa umano'y hazing ni Andre. Sana mabigyan ng hustisya ang kasong ito at yung mga taong gumawa na sa kanya mabigyan sana ng parusa upang wala na po sanang susunod na gagawin nilang biktimahin ng mga batang ito. Tuloy-tuloy naman, Mel, ang pagdating ng mga tao na nais nga makipahayag ng kanilang pakikiramay. Kabilang dito, Mel, itong mga mismong kaklase ni Mark Andre na nagmula pa dito nga sa bahagi ng Maynila. Nagrenta pa sila, Mel, ng isang bus para nga makapunta rito sa bahay ni Mark Andre at nais daw nilang ipahayag ang kanilang pakikiramay sa pamilya. Samantala, nagpasa naman ng isang resolution ng Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac na nagkakaisa silang kinukondena, Mel, itong marahas na pagkamatay ng isang Tarlacenyo. Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.